Congratulations, you've just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currencies failing, economies in wild flux, jobs being lost. But what if you could build an entirely new economy? What's up mga ka-alien? Musta? So nandito ako ngayon. Nagwo-walking, jogging. Siyempre, tayo mga trader, hindi lang tayo lagi nasa harapan ng computer mga ka-alien. Tulad ngayon kami dalawa ng anak ko. Dito kami. Walking kami. Uy, umupo ka naman. Walking, jogging. Para anti-stress. Diba? Kung lagi ka sa computer ngayon, nasasakit ulo mo. Bakit? Bagsakan ng market Kasi nga dahil sa war, di ba? Sa war ngayon. Wala tayong magagawa. Yun ang nangyayari ngayon sa Middle East, Israel, Iran, US, nung una, Venezuela, pero pa ngayon, ang Cuba, di ba? Grabe na. So, ganun talaga mga ka-alien. Kaya, kailangan natin anti-stress. Ito, walking. Para hindi natin lagi mapansin ng market. At yung mga baguhan dyan, mga ka-alien, alam mo, sa mga baguhan yun, takot na takot. Doon ka kay mama. Ito ka mama. Sa mga baguhan ngayon, takot na takot. Bakit? Iba dyan sabi, wala na, sira na ang stock market daw, sira na ang crypto market, magbaback to zero daw ang Bitcoin. Ayun yung akala nila mga ka-alien. Yan ang sinasabi kong maling akala. Yung mga maling akala ng mga weak hands. Siyempre, kapag bumabagsak ang market, mga ka-alien, to advice ko lang, not a financial advice. Nauna sa lahat, hindi pa ako alam tawag ba doon, licensed financial advisor. It's only my experience. Ang sinishare ko sa inyo dito sa vlog, it's only my experience sa haba ng panahon na nakipag-trade sa stocks at sa crypto. So, ganun. Pag may mga ganito, extreme fear, ang daming takot. Lalo ng mga baguhan. Pero alam niyo mga ka-alien, dito nabubuo ang mga magiging millionaire at billionaire. Bakit? Kasi sa ganitong panahon, makakabili ka ng napakamurang stocks. At syempre, pag maging babalik na sa normal lang lahat, aakit yan. Hindi, ang laking profit mo kung ngayon ka bibili. Kaysa naman sa bibili ka, mga ka-alien, na yung nandoon sa tuktok na ng stocks, yung mga nakabili, nang pumalo si Bitcoin ng $126,000, di ba ngayon bumaba? From 60, bumounce, naging 70, 74, 73, ganun na lang. Sila ngayon ang kulela, nakakaawa. At iyak ng iyak. Kasi nga, yan ang mali ng mga baguhan, ng mga hindi natututo dito sa trading. Kapag kumikilos na, paakyat na, diyan pa pumapasok. Ngayon, syempre, yung mga umuna ng pumasok o nakaunang pumasok, magbebentahan yan mga ka-alien. So, pag nagbentahan na, bababa presyo. Lalo na ngayon, imbis na hindi pa magbebenta kasi yung promise ni Donald Trump, kasi si Donald Trump ay pro-crypto president, talagang papaangatin pa niya ang Bitcoin. May kaso nga, dahil sa war, bumababa siya. Ayun, yung mga takot,
bintahan. Agad. Mga weak hands. Hindi na sisilip na babalik din sa normal. Anak, ano? Halika, huwag kang maingay. Nagbablog ako. Hindi ka pwede doon. Eh, anak ko, magulo. Yan, no? Andun yung mama niya. Hindi sila. Magulo. Ay, okay. Oh, yun yung mga ka-alien. So ako, wala na, chill lang. Bakit? Ba't ko ibibenta ang stocks ko? Hindi ko makakuha yung pinakamalaking kita na darating. Ha? Hindi ko makakuha yung mga ka-alien. Adwa kay mama. Oh. Kasi nga, bibenta ko na. Oh, nakakontract tayo doon. Staking, mas malaking kikitain. Nakita ko kasi babounce lang eh. Kaya tingin mo, bumounce. From 60, bumounce. Ang Bitcoin. Oh. Sa tingin ko, nandiyan na yung bottom eh. Kung bababa pa yan, isang shaking na lang. Dahil parang bear plug siya. Pero bear plug siya sa 1 hour to 1 hour to 4 hour time frame. Pag tinignan namin kabuuan ng chart ng Bitcoin, falling wedge yan eh. Falling channel. Na which is a falling channel is a bullish pattern. Pabalik, reversal. Bullish turn reversal yan. At pag tinignan nyo, mga ka-alien, yung stochastic niya, o sa mga matagal na sa trading, yung stochastic niya, RSI, at yung kanyang RSI, sa monthly tsaka sa weekly, pabalik na po. Patak yan. Kaya ready to pump yan. Kaya, wala lang, hintay lang, ganoon lang, wait lang. Hindi agad susurrender. Kasi aangat yan. At pag umangat ang Bitcoin, pag normal na itong lahat ng crypto stocks na mga tinatawag na altcoins, aangat din yan, syempre. Aangat din yan. Gagawin lang yan kay Bitcoin. Kasi kung ano ginagawa ng leader, yun din ang ginagawa ng mga ibang crypto. Yun lang. So, yun lang. Hintay-hintay lang tayo ng magandang tiyempo, magandang panahon. At papalapit na yan, mga ka-alien. So, yan po. No? So, maling akala, natatakot agad. Diba? Bahala na. Back to zero na. Hindi ko, wala. Nangyari na ho dati yung maling akalang yan. Ilang beses na. Yung pandemic, alam nyo, back 2020, biglang bumagsak si Bitcoin sa 3,300. Pero, nag-recover agad. At yung mga natakot noon, tulad ko, kasi wala pa akong alam noon sa crypto. Hindi ko pa alam. Naririnig ko lang, mga Bitcoin. So, pero, siyempre, hindi pa ako engaged yan kasi hindi ko alam eh. Pero, akala ko, yung sinasabi nilang, babagsak na, $3,000. O nga, bumagsak. Biglang umangat. Naging 16, hanggang doon na siya sa 15, 16, hanggang ngayon. Umangat pa. Diba? So, yung mga nakabili noon, naku, grabe. Ang yayaman na ngayon. Kung naniwala at hindi natakot, mga ka-alien. Ha? Kaya, hindi ko dapat matakot. Tsaka, lalo na ngayon krisis. Diba? Sa Middle East. Dahil sa Middle East, Iran, away, mga war. Tumataas ng crudo, gasolina. Kasi dahil dyan sa Strait of Hormuz na yun, nandiyan dyan yung nakabantay yung mga Iranian. Apektado tayo. So pag apektado tayo, wala na matutulong ng gobyerno sa atin. Bakit? Mabibigyan ba tayo ng ayuda? Ang ayuda dyan, sabi nga, mga driver daw may ayuda to. Wala yan. Hindi nga nabigyan lang. Magsisilbing ayuda-ayuda na yun. Kaya tayo mismo mga ka-alien ang gagawa ng paraan. Paano tayo kumita? Para paano madagdagan ang kita natin na kahit may mga ganitong sitwasyon, pag-spike ng gasolina, pag-spike ng mga pagmamahal ng produkto, bilihin, pagkain, bigas, isda, lahat. Hindi tayo maapektuhan kasi natututo tayo o nagkakaroon tayo ng mga idea. So, yun lang. Kaya isa sa mga masishare ko, but I'm not a financial advisor, mag-aral ho kayo mag-trade. Lalo sa crypto. Bakit? Pag marunong ho kayo dito,
mabubuhay kayo. Ha? At kapag natututo kayo at may pasensya kayo sa paghihintay, pwede kayong yumaman. Depende sa kapital na pinasok nyo. Ha? At meron ditong short-term trade. Kung matuto kayo mag short-term, leverage, future trade, buhay kayo. Pero syempre, napaka-risky to. Pag pinasok nyo ito mga ka-alien, isipin nyo na pwede mawala pera nyo. Kasi, volatile ang market. Lalo na sa short term. Pero kung pinag-aaralan nyo ng tama, ay hindi naman siya ganun ka-risky talaga. Hindi. At syempre, ito ma-advise ko. Dahil tumataas ang bilyar. Lalo na dito sa Pilipinas. Ha? Ang bilis. 60, may 61 na nga ayon sa sabi-sabi, allegedly, aabot daw to ng 70 this year. Grabe. Mas lulugmok ang bansang Pilipinas niyan. Diba? Tataas masyadong ang bilihin. Kaya, kung ako sa inyo mga ka-alien at a financial advice, kung meron kayong savings sa banks, whatever dyan, change it to dollar. Tokenize na po yung dollar sa mga walang alam. Meron tayong USDT. USDC. RLUSDC. Yan. Yan pa yung mga tokenize sa crypto. Change nyo yan. Ang dali lang po yan. Meron ho yan mga tutorial paano i-change dyan sa YouTube. O kahit sa akin, kung mag-PM kayo sa akin, tuturuan ko kayo mga ka-alien. Diba? Para, pag umangat ang dollar, yung pera nyo na change nyo, umaangat din. Ang problema kasi kung ang pera nyo naiwan nyo sa bank accounts nyo na peso, bumabagsak ang peso, nababawasan pera nyo, savings nyo. Ganun lang po yung mga ka-alien. Apektado kayo. Kaya nga ako, hindi ako nagbabanks ngayon. May mga magagandang token ngayon. Kung alam nyo lang. Pero syempre, ito financial advice. Isi-share ko pa rin sa inyo. Malay nyo, magustuhan nyo, di ba? Alam nyo kung ano yun? Tatawagin natin ang ating bolang kristal. Sige. Tawagin natin muna ating bolang kristal. Dito, ayan. Nakikita natin. Bolang kristal. Anong ma-advise mo ngayon na magandang token na bibili? Nakikita kami. Yan na. Pinapakita niyo mga ka-alien. Yan. See? Yun daw mga ka-alien, MAD token. Yun ang pinapakita ng ating bolang kristal. So ano ba yung MAD token na yan? Napakababa pa po ng market cap ng MAD token. Sa nakita ko kanina, nasa ano yan? 150,000 market cap pa. Pag tiningnan nyo po ang kanyang Twitter account, naku, ang dami pong magagandang mga bonuses. Kapag daw bumili ka at hindi mo binenta at aabot na ng 365 days o 1 year sa kanila, diba? Hindi mo binenta. Nako, ang ganda ho. May millions ibibigay sa inyong token. Millions of stocks. So lalaki pera nyo, di ba? So yun lang. Pero not a financial advice. Do your own research. Kanya-kanya ho tayong bili, kanya-kanya tayong benta. Pero syempre, pag nandito ho kayo sa crypto world, pag pinasok nyo ito, hindi ho barya-barya lang iniisip nyo. Kasi kung barya-barya lang, pangkain lang sa utak nyo, wag na kayo dito. Mag-hotcake na lang kayo, barbecue, sari-sari store na maliit, banana queue, yan na lang. At pag inutang pa ng kamag-anak nyo, inutang ng kapitbahay nyo, hindi kayo binayaran, lugi agad yung sari-sari store. After 1 to 3 months, sira-sira store na. But dito po sa crypto, kung matututo kayo, kapag-aaralan ninyo, yan. At meron ho tayong video, record video, volume 1 hanggang volume 3 yan, na pagtuturo ko po ng aking mga strategies na tinawag kong Mekos strategy.
Mekos ang tawag ko po kasi it's a mix na mga technique mula po sa mga experiences ko at sa mga iba't iba ding mga influencer, coaches na pinapanood ko noon. Mix ko yan. Pinaghalo-halo ko na po kaya mekos. Yan po ay nasa volume 1 to volume 3 ko po na video na sa gusto pong matuto dyan. Ayan po ay may bayad syempre. Kasi ano natin yan, pinaghirapan. Mura lang po. Ganun lang po, just PM me, just comment down below kung gusto niyo pong matuto, lalo sa mga baguhan. Kasi po, kailangan po natin ng extra income. Ang crypto stock market po, cycle po yan. Kaya kung meron po kayong napapakinggan, nasasabihin sa inyo, invest kayo 15 days, 3 days, 1 week, 1 month, double, triple pera. Ay naku po, wala akong ganun. Wala akong laging ganun. O syempre merong minsan makakapasok ka na yun ang yung panahon ng kanyang pag-akyat. Makakapasok ka kung yun ang panahon niya. Pero hindi lagi. Hindi ho palagi mga ka-alien. Wala hong lagi-lagi. May cycle po yan. Pinakamatagal po dyan 4 to 5 years o 4 years, sabihin na natin dyan, kung nakapasok ka sa unang taon at ika 4 years mo, yun ho ang pagbabantay dyan. At dyan makikita mo ang kita mo kung nakapasok ka ng maaga. Wala hong yayaman agad in just wala hong ganun. Kung meron man nakachamba yun kasi yung binili niyang stock na inirecommend sa kanya, yun nang ika 4 year cycle niya, pang bull trend na at nakapasok siya sa pinakamura at umakyat ng napakataas. Kasi sa crypto lang kasi makikita yung mga 1,000%, 2,000, 3,000, 5,000 pataas. Sa crypto lang po yan. Wala ko sa ibang stocks. Tira chamba lang po makikita sa iba yan. Sa crypto, meron pong ganun. Kaya, pero hindi ho lagi. Cycle po, taon-taon ng paghihintay, mga ka-alien. Kaya, huwag kayo maniwala sa mga ganun. Kaya, ayan, sinishare ko sa inyo. Muna siya, the key to successful marriage is to jog with your wife or with your husband. Ayan mga ka-alien, no? Narinig nyo yung aking asawa. Para daw maging happy daw ang marriage. Stronger. Stronger. Mga ka-alien. Jogging or walking with your wife. Kaya or nagja-jogging with your kami husband, ngayon. with your spouse. Oo. Ganyan. Kaya wag laging work dyan mga ka-alien. Kailangan din natin ng exercise. Pag-relax, anti-stress. Kasama ko yung nagpapa-stress.